Tuwing Ramadan dito sa Middle East, mas maiksi ang oras ng trabaho. 4 hanggang 6 na oras lang. At dahil ayokong maubos lang sa kapanonood ng pelikula at paghilata ang oras ko, humanap ako ng pagkakaabalahan, yung pwedeng pagkakitaan. Mayroon akong nakilalang Qatari sa trabaho. Naghahanap siya ng tatao sa bahay nila. Aalis kasi silang mag-anak papuntang Maka at kasama ang lahat ng kadama o kasambahay nila. Anito, linis-linis at sasagot lang ng telepono ang gagawin. May kalakihan ang binanggit niyang pasahod at may karagdagang bayad din kapag lumagpas sila ng 1 linggo sa Saudi. Isip-isip ko, higit pa sa sinasahod ko ang ipapasweldo niya, kaya sa halip na hanapan ko siya ng tao, ako na lang ang nagpresenta sa alok niya. Ang laki pala ng bahay nila. May 6 na kwarto, lahat may banyo, malawak na sala, malaking kusina at bakuran na pwede na yatang tayuan ng 2 basketball court. May 3 SUV at 2 exotic car na nakabalandra sa garahe. Nang makita ko ang lahat ng iyon, gusto ko na tuloy mag-back out. Napagtanto ko, ang dami ko palang lilinisin. Pero sabi ng amo ko, wag daw akong mag-alala dahil maliban sa pagsagot ng telepono, yung sala at kusina lang daw ang aasikasuhin ko. Kokoberan naman daw ang mga sasakyan. Sarado ang mga kwarto maliban sa guest room at may ibang tatao sa bakuran tuwing umaga. Pwede ko rin daw kainin ang lahat ng pwede kong kainin. Ibig sabihin, lahat ng laman sa ref. Dahil baka raw masira lang, at sa mga sinabi niyang iyon, nakahinga ako ng maluwag. Sa bagay centralized air condition naman ang buong bahay. Hindi binubuksan ang bintana at mano lang ba ang kaunting punas at walis, diba? Tapos libre pa ang pagkain. San ka pa? And one more thing, Mr. Robert. The reason why the door is open is if you want to spend the night in the guest room. Iniwan niya sa akin ng susi ng bahay. Iwan ko lang daw sa gwardya ng village kapag uuwi ako. At kung may problema, tawagan ko raw siya gamit ang telepono ng bahay nila. Ramadan. Pang-umaga ang schedule ko sa trabaho. 11:00, uwian na. Nagbaon ako ng ekstrang underwear at uniforme. Binitbit ang portable DVD sa kalumarga. Sa bahay, naabutan ko pa yung umaasikaso sa bakuran. Isang Pakistani. Nilapitan ko siya at nagpakilala. Tumigil ito saglit sa kanyang ginagawa at nagwika ng best of luck. Ha? Anong ibig sabihin nun? Gago to ah. Isip-isip ko. Pagpasok ko ng bahay, diretso kagad ako ng kusina. Nagluto ako ng makakain. Tupa. Tumikim ng red wine, lumaklak ng fresh juice, sumandok ng ice cream. Ang saya-saya. Habang naghuhugas ako ng plato, natanaw ko sa kusina yung Pakistani. Nakatayo sa isang sulok ng garden at nakatingin sa bahay. Pakiramdam ko nga sa akin nakatitig eh. Anong trip nitong ulol na to, kako? At bakit ganun siya makatayo? Tuwid na parang estatwa. Ang weirdo ang puta. Nilibot ko ng tingin ang sala. Sinalat ang lahat ng istante at muwebles na makikita. Kinapa ng paa ang marmol na sahig. Sumilip sa banyo. Malinis. Bukas na lang siguro ako maglilinis. Umupo ako sa mamahaling sofa na ubod ng lambot. Kinuha ang remote, binuksan ang 55-inch Sony Triniton flat screen TV. May cable pero Arabic naman ang palabas. Pero okay na to. Kesa naman nakahilata lang ako sa accommodation, at least dito may inaasahan akong pera. Maya-maya, biglang may kumatok sa pinto, yung Pakistani. Tinanong ko siya kung anong kailangan niya. Hindi ito sumagot. Tinanong ko siya ulit pero pinutol niya ako. Not good. Go home before 6.
Aba, ika-diretsong mag-English ang lolo mo. Why? Fi mushkila? May problema ba kako? Hindi ito sumagot at saka umalis. Loko yun ah. Lakas ng tama ang puta. Pauwiin ba ako? Pumunta ako ng kusina at kumuha ng kutkutin. Umupo sa sofa. Isinalang ang VCD na binili ko sa Souk and Chill. Nagising ako sa ginaw. Nakatulog pala ako sa sofa. Nagbanyo ako at napansin na madilim na sa labas. Kasabay ng pag-flash ko ng inidoro, may kumatok na naman sa pinto. Yung Pakistani ulit. 7:00 na raw. Bakit di pa raw ako umuwi? Sagot ko, pinahintulutan ako ng may-ari ng bahay na pwede akong matulog dito. Umiling siya. Umuwi na raw ako at bumalik na lang bukas. Hindi ako pumayag syempre. Bakit ako uuwi? Parte ng trabaho ko tong ginagawa ko. Di ba? Go home now. This house is very big problem. What problem? Hindi na ulit siya sumagot at umalis. Habang nagluluto ako ng makakain, habang naghihiwa ako ng gulay, may narinig akong ingay sa sala. Yung TV lang pala. Pero sa pagkakaalam ko, pinatay ko ang TV. Pumitik tuloy sa utak ko na baka pinasok ako. Pinagtitripan ako ng Pakistani. Chinek ko yung front door. Sarado naman, nakalak. Nang maalala ko, 2 pala ang backdoor nitong bahay na to. Isa sa kusina, isa sa garahe. Papunta na sana ako sa garahe nang biglang sumipol ang pressure cooker. May pinakukuluan pala akong karne. Bumalik ako sa kusina at tinuloy ko na lang ang ginagawa ko. Pagkatapos kong kumain, dumiretso na ako sa guest room. Taragis, sa laki ng kwarto, parang bahay na. Bahay sa loob ng bahay, kulang na lang kusina. Nag-dive ako sa kama at shit, waterbed pa pala. May TV din, may cable din, at sa wakas magaganda na ang pelikula sa English channel. Binalot ko ang sarili sa mamahaling comforter. Inayos ang unan, ang sarap maging mayaman pansamantala. Nakadalawang pelikula rin ako. 10:00 na pala. Natulog na ako. 1:00 nang magising ako. Kinalabit ako ng kalikasan. Ang lamig kasi. Pinatay ko ang aircon at nagtungo sa banyo. At ayaw bumukas ng ilaw. Paulit-ulit ko itong pinindot. Putya, kailangan ko yatang palitan ang bumbilya nito bukas. 3:00 nang magising ako ulit. Nilamig na naman ako. Tiningnan ko ang aircon. Bakit ganon ika? Pinatay ko naman yun bago ako umihi. Pero dahil antok na ako, hindi ko na inintindi masyado. Baka mali lang ang napindot ko sa remote. 6:00 ng umaga. Nagulat ako pagpasok ko sa banyo. Bukas ang ilaw. O bakit ngayon lang gumagana? May toyo pala ang electrical wirings dito. Nasa kalagitnaan ako ng pagligo nang biglang nagbago ang temperatura ng tubig. Uminit ito na halos mapaso na ang balat ko. Muntik na akong madulas dahil umiwas ako sa shower. Ang dami palang sira sa mansyon na to. Pinihit ko sa kaliwa o cold ang faucet. Sobrang init pa rin. Binalansi ko. Gitna, medyo gitna, medyo pa kanan, medyo pa kaliwa. Putang ina talaga, ang init pa rin. Malilate ako nito kaya tinangki ko na lang ang halos kumukulong tubig. Paglabas, magbibihis na sana. Hindi ko makita yung uniform ko. Wala sa bag. Isip ako ng isip. Naiinis na talaga ako. Iyon ang pinakauna kong sinalpak sa bag. Paanong wala? Alanganin na. Anong oras na? Sinuot ko ulit yung pinaghubaran ko. No choice. Pinatay lahat ng dapat patayin.
Aircon, heater, LPG at siniguradong nailak ang lahat ng pinto. Paglabas ko ng bahay, nakita ko yung Pakistani na may hinuhukay sa garden. Parang may itatanim. Nagpaalam ako sa kanya habang tumatakbo nang magpabaon ulit siya ng "Best of luck, my friend." Na-late ako sa trabaho. Umuwi pa kasi ako. Pagbalik ko sa bahay ng amo ko mga bandang 2:00, nakita ko ulit yung Pakistani na naghuhukay pa rin. Pero sa ibang parte naman ng bakuran. Ano bang itatanim nitong taong to? Kayamanan? Landmine? Bangkay? Hindi ko siya kinausap. Pero siya ang kumausap sa akin. "Why come back?" "Why? Any problem?" Ayun na naman siya. Isang salita, sabay talikod. Bakit hindi ako in-inform ng amo ko na may sintu-sintu pala silang hardinero rito? Pumasok ako sa bahay. Nilak ko ang pinto. 7:00. Kasalukuyang nagluluto ako nang may kumatok sa pinto. Nakakasiguro ako na ang Pakistani iyon. Bakit ba gusto ako nitong pauwiin? Hindi ko siya pinagbuksan. Lumalakas ang pagkatok. Hanggang sa naging padabog. Aba putang ina nito kako. Hininaan ko ang gas ng niluluto ko. Nag-iinit na ang ulo ko. Palabas na sana ako ng kusina nang biglang napakandirit ako sa gulat. May kumatok sa bintana ng kusina. Yung Pakistani. Walang kagatol-gatol na pinagmumura ko ang tarantado sa Tagalog. Umiling-iling ito saka umalis at siguro mga 10 segundo lang ang lumipas. May kumatok na naman sa main door. Naglalabasan na ang ugat ko sa liig sa ngit-ngit. Nang mapagtanto ko, paanong nakaikot kaagad ang taong iyon para kumatok? Baka ibang tao yun. Bisita? Tumalilis ako ng lakad papunta sa main door at sa pagbukas ko, walang tao. Tingin sa kaliwa, kanan, wala. Putang ina, pinagtitripan talaga ako ng Pakistani na iyon. Nagdial ako sa telepono. Naguguluhan daw ang amo ko. Hindi niya raw ako maintindihan. Nasa labas kasi siya sa kalsada at maingay. Siya na lang daw ang tatawag kinabukasan. Binaba ko ang telepono. Pero nagpupuyos ako sa galit. Gusto kong manuntok. Wala akong magawa. Pero nakaabang na sa isip ko na isang katok pa ang marinig ko. Pulis na ang tatawagan ko. 11:00. Ginising ulit ako ng kalikasan. Naaaburido akong bumangon dahil putol na naman ang tulog ko. Hindi naman ako uminom ng tubig bago matulog. Kinapa ko yung lampshade para buksan ito nang may mahawakan akong iba. Matigas, malamig, malagkit at gumagalaw-galaw ang putang ina. Napabalikwas ako ng bangon at agad na tinungo ang switch ng ilaw sa tabi ng pintuan. Sumabog ang liwanag sa kwarto. Nasaan? Nasaan na iyon? Nakasisiguro akong may nahawakan akong matigas, malamig, malagkit at gumagalaw. Taragis, muntik na akong atakihin sa puso kahit hindi ako high blood. Ano kaya yon? Butiki? Pero parang ang laki naman yata nun. O baka guni-guni ko lang. Puyat kasi. Pagkatapos kong umihi, nagdadalawang isip ako kung hahayaan ko na lang ba na bukas ang ilaw o hindi. O kung itong lampshade na lang siguro ang liwanag ko sa kwarto. Pero hindi ako nakakatulog ng may ilaw. Paano ito kako? Bahala na. Yung lampshade na lang siguro. 2:00 na yata nun at mababaw pa rin ang tulog ko. Hindi ako mapakali. Paikot-ikot ako sa kama. Pangalawang araw na ako rito sa bahay na to pero namamahay pa rin ako. Dahil ba sa liwanag? Hindi pwedeng ganito. Bahala na.
Pinatay ko ang lampshade. Ilang segundo matapos noon, biglang nag-flash ang inidoro. Napalundag ako sa kama at binuksan ulit ang ilaw. Sasabog ang dibdib ko sa kaba. Putang ina, may tao ba sa banyo? May tao? Ayokong buksan ang banyo. Ayokong silipin. Baka mamaya lundagin ako. O baka guni-guni ko lang ulit. Putang ina. Hindi ako sanay sa puyatan. Lutang ang diwa ko kaya siguro kung ano-ano na lang ang naririnig ko. Bumalik ako sa kama nang bukas ang ilaw. Puyat lang ako. Puyat. Pero putang ina kung may tao nga sa banyo. Kinabukasan, masakit ang ulo ko. Tumitibok-tibok ang sentido ko. Wala akong tulog. Putragis talaga. Napakainit pa rin talaga ng tubig. Kailangan ko siguro patayin ng water heater. Lumabas ako ng bahay para hanapin ang tangke. Nang magtama na naman ang mata namin nung putang inang Pakistani. Nabadtrip ako lalo. Banatan ko na kaya ito ngayon. Pero naalala ko mas importante ang makaligo. Sinuyod ko ang likod bahay. Natagpuan ko rin ang aking pakay. Mangyari lamang na nasa loob naman ito ng shed o bahay-bahayan. Tapos nakakandado pa. Puwisit. Malilate na naman ako nito, isip-isip ko. Dismayado. Iritado. Pumasok ako sa kusina. Nang makita ko ang isang 5-gallon mineral water na nakabalandra sa gilid. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Ito na muna kako ang ipampapaligo ko. Nang mamukat-mukat ko, hindi pala sila nagamit ng timba sa banyo. Pati na rin ng tabo. Napilitan akong ibuhos ng diretsyo sa ulo ang tubig. Malamig. Medyo nabawasan ang init ng ulo ko. Nag-shampoo, nagsabon, nagsipilyo, sabay-sabay na para makatipid ng tubig. At nang magbabanlaw na ako, muntik na akong madulas dahil sa buwelong pagbuhat sa galon. Wala na tong laman. Putang ina, wala nang laman? Paanong nangyari yun? Butas? Hindi naman butas ang galon. Humapdi ang mata ko. Wala nang panahon para problemahin pa ang problema sa harapan ko. Napilitan akong buksan ang shower. Sumirit ang umaasong tubig. Pakiramdam ko malalagas ang buhok ko. Malalapnos ang balat. Pero anong gagawin ko? Kailangan kong magbanlaw. Tanginang bahay to. Sa trabaho, busy. Ang daming order. Ang daming gawain. Puros delivery. Inaantok na ako sa puyat at pagod. Kinakausap ako ng kasama ko. Hindi ako sumasagot. Ang nasa isip ko rin kasi ng mga oras na iyon ay yung putang inang galon ng tubig. Napahikab ako. Binunot ang cellphone ko at tumingin sa oras. 2:00 ng hapon. Habang nasa biyahe, pinag-iisipan ko kung sa mansyon ba ako matutulog. Masyado kasing malamig sa kwarto kahit nakapatay ang aircon. Sira pati ang water heater tapos may kupal pang Pakistani. Hindi rin naman ako pinipilit matulog doon ng amo ko. At maigi na rin siguro sa accommodation na lang dahil maglalaban na rin ako. Tama, uuwi na lang ako pagkatapos ng gawain. Aba, hindi ko yata naabutan ang hardinero. Buti naman. 3:00. Kasalukuyang naglilinis ako ng sala nang may kumatok sa pinto at kumulo na naman ang dugo ko. Tangina talagang hayop. Ayaw akong tigilan. Hindi ko siya pinagbuksan. Kumatok uli ito at may tinatawag na pangalan. Hello? Hello, Mudir? Sino yun? Binitawan ko ang brush at dali-daling pinabuksan ito ng pinto. Kasabay ng nakatutuyo ng sinampay na halumigmig mula sa labas ay bumungad sa akin ang isang Indiano. Bubuuhin ko pa lang ang salitang huyo nang unahan niya ako ng
Bye. I'm the gardener hired by Mr. Khalid. Tomorrow I start. What time? Napataas ako ng kilay. Meron nang umaasikaso sa garden. Kaya my friend, someone is already taking care of the garden. Tapos sagot niya, who? I call Mr. Khalid for confirmation. Kukunin ko sana ang telepono sa sala, pero tinawagan ng Indiano ang amo ko gamit ang cellphone niya. Aba, may load ang ungas. Maigi na rin na palitan yung patan, yung Pakistani. Nakaiirita na rin kasi yung hinayupak na yun. At baka kapag nagkataon, ipapulis ko na talaga ang lintik na yun. Kaso nakakaawa rin. Nagtatrabaho lang naman yung tao. Kaso ang weirdo lang kasi. Ipinasa sa akin ng Indiano ang cellphone niya. Good afternoon, Mr. Robert. Let Mr. Rashid start tomorrow morning. Boss, how about the first gardener, the Pakistani guy? Did you... Hindi pa ako natatapos magsalita. Pakistani guy? Who? I don't understand. Natigilan ako saglit. Mr. Nilo, is there any problem? Last night, what happened? What's going on? Nagkarambola ang mga salita sa bibig ko. Wala akong mabuo. Mr. Nilo, anyway, let Mr. Rashid start tomorrow morning, okay? Ibinalik ko sa Indiano ang aparato. Sino yung hardinerong laging kumakatok sa pinto? Kinabahan ako bigla. Pinagpawisan ng malamig. Sa 2 araw kong nakausap at minura yun. Trespasser pala ang putang ina. Nasaan na kaya siya ngayon? Ay putya, baka nagtatago na yun dito sa loob ah. Bahala siya dyan. Uuwi naman ako mamaya. Nakalimutan kong may kausap pala ako. Tumango ako at sige ka ako magsimula na siya bukas. Nalinis at natapos ko na ang lahat ng gawain. 5:30 na. Bago ako umuwi, nagluto muna ako ng hotdog. Kasalukuyang nagpiprito nang biglang tumunog ang telepono. Okay. No problem. No problem. Putragis, kahit kailan talaga. Tumawag ang amo ko. Sabi niya may package daw siya na galing UK na darating ng mga bandang 8:00. I-receive ko raw at importante ang laman nun. Alangya naman. Bakit gabi? Bakit ngayon pa? Naiintindihan ko pa kung pagkain ng delivery kasi Ramadan nga. Fasting ang umaga. Kaso hindi naman, di ba? Napahilamos ako ng muka nang walang tubig. Napalibag ako sa leeg kahit walang makuha. Binuhos ko ang bad trip sa kanin. Binanlawan ko ang inis ng Pepsi at pinalamig ang ulo ko ng ice cream. Padabog na umupo sa sofa at nanood ng pelikula. Napahikab. Tumunog ang doorbell mga 6:30 na yata. Buti naman kako at hindi na 10 oras ng gabi dumating ang delivery kasi inaantok na talaga ako. Kinuha ko ang package, pinirmahan ng ledger at akmang papasok na ng bahay nang makita ko sa gilid ng mata ko na parang may nakatayo sa sulok ng garden. Agad ko yung nilingon. Yung Pakistani. Nagkatinginan kami saglit. May hawak siya. Pala yata yun o piko? Ewan. Pero kinabahan ako bigla. Sisigawan ko na sana siya ng, "Hoy, what are you doing?" Nang bigla itong tumakbo palapit sa akin. Agad akong pumasok sa bahay at nilak ang pinto. Muntik ko tuloy maibagsak ang hawak ko. Dali-dali kong kinuha ang telepono at dumayal ng pulis. Nagkabuhol-buhol ang dila ko. Hindi tuloy kami magkaintindihan ng kausap ko. 5 minutes ayon sa pulis. Huwag daw akong aalis sa kinatatayuan ko. Dinala ko ang telepono malapit sa pintuan. Sumandal ako doon. Napaupo. Para kung sakaling nakapasok na sa backdoor yung Pakistani, makakalabas kagad ako. Habang hinihintay ang pulis, dinayal ko naman ang numero ng amo ko. Wala. Busy. Dial ulit. Busy. Tangina. Hayop talaga.
Pero inaantok na ako sa hindi ko malaman. Kinakabahan da ewan. Dumayan ulit. Busy pa rin. Humikab. 3 minutong paghihintay. Nakarinig ako ng pugak ng sirena sa labas. Aba, ang bilis yata. Salamat naman. Hinalughog ng pulis ang buong bahay, ang buong bakuran. Wala naman daw silang nakitang kakaiba. Pinagdudahan patuloy ako. Hinanapan ako ng pataka o ID. Kako helper ako rito, kung gusto nilang makasiguro, tawagan nila ang amo ko. Binigay ko sa kanila ang numero niya. Pero sabi ng pulis, sa presinto na lang daw ako magpaliwanag. Pero sa totoo lang, nakahinga ako ng maluwag sa sinabi nilang iyon. Maigi nang dalhin nila ako sa presinto kesa naman maiwan ako sa lintik na bahay na yon. Kinuha ko ang gamit ko at sumakay sa police car nilang Pajero. Pajero. Police car. Hanipin o. Bago umalis ang sasakyan, sa hindi malamang dahilan, sinulyapan ko sa huling sandali ang bahay at napansin na bukas ang ilaw sa isang kwarto doon sa second floor. Yun yung guest room. Nakunot ang noo ko. Sasabihin ko na sana sa pulis yung nakita ko dahil imposibleng bukas yun nang biglang mamatay yung ilaw sa kwarto. At bumukas ulit. Namatay. Bumukas. Nagpatay sindi ang ilaw in rapid succession. Parang Christmas light. Pinaglaruan ang switch ng ilaw. Sinabi ko sa pulis ang nakita. Hindi sila umimik. Kinalabit ko ang nagmamaneho. Tumingin ito sa rearview mirror. At nangilabot ang buong katawan ko. Yung nagmamaneho ay yung... Napabalikwas ako ng tayo sa sinasandalan kong pinto nang kinatok ito ng malakas. Sabay, Hello, this is police. Come outside. muntik na akong mapauwi ng Pilipinas dahil sa ginawa ko. Bakit daw ako nagdo-double job? Illegal daw yun. Buti na lang at sinalo ako ni Mr. Khalid. Sinabing temporary lang yon at siya mismo ang nagbigay sa akin ng trabaho. Kinausap niya rin ang HR ng pinapasukan kong trabaho na i-retain ako. Wala naman daw akong kasalanan. Buti pumayag ang kumpanya. Wag ko na lang daw uulitin. Kinausap din ako ni Mr. Khalid. Humingi ng pasensya. Humingi rin ako ng paumanhin. Kahit di na niya ako bayaran dahil nga iniwan ko yung bahay nila. Gumawa pa ako ng iskandalo. Napauwi tuloy ng maaga yung isang kadama at nasira ko ang bakasyon nila. Hindi siya pumayag. Babayaran pa rin daw niya ako at sa pag-uwi niya, may sasabihin daw siya sa akin. Natapos ang Ramadan. Dumaan ng Eid al-Fitr at back to regular programming. Patapos na ang duty ko noon nang tinawag ako ng supervisor ko, ika niya, may naghahanap daw sa akin. Tinatakot pa ako. CID raw yun. In short, police. Natural, kinabahan ako. Taragis yan, anong ginawa ko? Pinagpawisan ako ng malamig habang binubuksan ang back door ng store namin. Mr. Robert, Eid Mubarak! Inabot sa akin ni Mr. Khalid ang sahod ko. Wow! Buo! Ngumiti ako. Nagpasalamat. Half-brother daw niya iyong sinasabi kong Pakistani. Ngumiti ako. Pero nasa Europe daw yon. Nasa London. Napamura ako sa Tagalog. Hindi naman daw lingid sa kaalaman niya ang nangyayari, ang naganap. Kinokopya na naman daw ang kapatid niya. Nangyari na raw kasi yun noon sa kanila. Napa-exorcise na raw niya iyon sa Hafiz. Kaya kampante siya na wala na yung jinn na yun sa bahay nila. Pero ayun nga, bumalik ulit. At ako ang pinagtripan. Bago siya umalis, may kinuha siya sa kotse niya at inabot sa akin. Yung uniforme ko. Ang dumi daw noon, puro lupa. Kaya pinalaban niya muna bago ibalik sa akin. Tinanong ko si Mr. Khalid kung saan niya ito nakuha.
Ah, the Indian hardener saw that in the backyard. And I dig up. Hole. He see that in the hole. Why? Why are you burying your clothes? Have problem? Hindi ako umimik. Nagpasalamat, nakipagkamay. Nakangiti akong pumasok sa store namin. Nang tumunog ang cellphone ko. Isang mensahe sa isang unregistered number. Throw the uniform quick. It's a bad omen. Nagusot ang noo ko. Magre-reply na sana ako nang tinawag ang pangalan ko ng manager namin.